Alam mo ba na sa halagang 10,000 pesos, pwede ka nang magsimula ng isang negosyo na may potensyal kumita araw-araw? Hindi mo kailangan ng malaking kapital para magsimula. Sa tamang diskarte at tamang negosyo, ang 10,000 pesos mo ay pwedeng maging simula ng tuloy-tuloy na income. At sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung ano-anong mga negosyo nga ba ang pwede sa 10,000 pesos na puhunan. Ang mga negosyong ito ay praktikal, mataas ang demand at pwedeng-pwede kahit baguhan ka pa lang. Kaya siguraduhin mong panoorin ito hanggang dulo dahil baka isa sa mga negosyong ito ang maging simula ng tagumpay mo. Ang number 1 ay homemade snack selling. Kung naghahanap ka ng negosyo na praktikal, mababa ang risk at kayang simulan sa 10,000 pesos na puhunan, isa sa pinakasolid na option ay ang homemade snack selling. Simple lang ang dahilan. Pagkain ito, araw-araw may naghahanap ng merienda, mga estudyante, empleyado, kapitbahay o online buyers. Lahat yan ay pwedeng maging customer mo. Hindi ito seasonal, hindi ito uso-uso lang. Tuloy-tuloy ang demand. Sa halagang 10,000 pesos, pwede ka nang bumili ng basic na gamit tulad ng lutuan, initial ingredients, packaging materials at konting pang-marketing. Pwede kang magsimula sa mga patok at madaling gawin tulad ng cookies, brownies, banana bread, kutsinta, turon o kahit anong paborito mong recipe na kaya mong i-perfect. Isa pa sa maganda dito, pwede mo itong gawin sa bahay. Wala kang iniintinding renta sa umpisa. Gamitin mo ang social media, Facebook, Messenger, mga group chat at kapitbahay network mo. Libre ang pagpopromote, basta maayos ang presentation at malinaw ang presyo. Ang isa pang advantage ng homemade snacks ay mabilis ang ikot ng pera. Bumili ka ng ingredients ngayon, pwede ka agad makabenta within the day. Kapag kumita ka, pwede mong i-reinvest para madagdagan ang production o magdagdag ng bagong flavors. At kapag lumakas na ang orders, pwede ka nang mag-supply sa mga tindahan, mag-offer ng bundle promos, o tumanggap ng bulk orders para sa events at birthdays. Dito na magsisimulang lumaki ang kita mo. Sa negosyo, mahalaga ang consistency at quality. Kapag masarap at sulit ang produkto mo, babalik at babalik ang customer. Minsan, ang simpleng merienda na gawa sa kusina mo ang magiging simula ng mas malaking negosyo sa hinaharap. Kaya kung gusto mo ng negosyong kayang simulan sa 10,000 pesos at may totoong demand sa market, subukan mo ang homemade snack selling. Ang number 2 naman ay mini sari-sari store. Kung gusto mo ng negosyo na literal na nasa harap lang ng bahay mo ang kita, ang mini sari-sari store ay isa sa pinaka-praktikal na pwedeng simulan sa 10,000 pesos na puhunan. Hindi mo kailangan ng malaking space, isang maliit na pwesto, maayos na estante at tamang pagpili ng paninda, pwede ka nang magsimula. Ang sikreto dito ay convenience. Kapag may kapitbahay na kinulang ng bigas, kape, toyo, load o sabon, sayo agad ang takbo kaysa pumunta pa sa malayong grocery. Sa 10,000 pesos, pwede ka nang mag-focus sa fast-moving items, instant noodles, delata, kape, asukal, itlog, soft drinks at tingi-tinging produkto. Dito umiikot ang pera araw-araw. Maliit man ang tubo bawat item, pero dahil madalas ang bili, tuloy-tuloy ang cash flow. Isa pang advantage nito, hawak mo ang oras mo. Nasa bahay ka lang pero kumikita ka. Pwede mo pa itong palakihin habang tumatagal. Dagdagan ng frozen goods, magbenta ng yelo o mag-offer ng e-load para mas dumami ang bumibili. Ang mini sari-sari store ay hindi agad lalaki sa unang buwan. Pero kapag naging suki ka ng komunidad, steady ang kita. Sa tamang diskarte, inventory control at maayos na pakikitungo sa customer, ang maliit na tindahan sa harap ng bahay mo pwedeng maging consistent na source of income. Kaya kung gusto mo ng simple pero subok na negosyo, isa ito sa pinakamadaling simulan. At bago ang number 3, kung bago ka lang dito at bago pa mahuli ang lahat, baka pwedeng pakilike mo muna itong video at pindutin mo na din ang subscribe button para lagi kang updated sa mga susi sa pagyaman videos. Ang number 3 ay barbecue business. May mga negosyong hindi na kailangan i-explain pa kung bakit patok at isa na doon ang barbecue business. Isipin mo ito, pag may naamoy kang inihaw na barbecue sa kanto, automatic na papalingon ka. Ganon kalakas ang hatak nito. Ang barbecue hindi lang pagkain. Comfort food siya ng maraming Pilipino. Pang merienda, pang ulam, pang pulutan o kahit pang handaan. Sa puhunan na 10,000 pesos, pwede ka nang magsimula. Kailangan mo lang ng ihawan, uling, marinades, initial supply ng karne o isaw, stick, at simpleng pwesto sa harap ng bahay o sa mataong lugar.
Hindi mo kailangan ng malaking equipment. Ang puhunan mo dito, lasa at diskarte sa pwesto. Ang kagandahan sa barbecue, mataas ang perceived value. Pwede kang kumita ng solid na tubo bawat stick. At dahil tingi ang bentahan, mabilis ang cash flow mo araw-araw. Isa pang advantage, visual at sensory marketing. Habang nag-iihaw ka, nang aakit ang usok at amoy, hindi mo na kailangan gumastos ng malaki sa ads. Minsan, sapat na ang maayos na ilaw at malinis na setup para makahatak ng customers. At kapag lumakas na, pwede kang magdagdag ng variety. Pork barbecue, chicken barbecue, isaw, Betamax, hotdog, tenga at iba pa. Pwede ka ring mag-offer ng combo meals na may rice at drinks para mas tumaas ang average sale mo per customer. Sa tamang timpla ng lasa, consistent na quality at strategic na pwesto, ang simpleng ihawan pwedeng maging araw-araw na pagkakakitaan. Kung naghahanap ka ng negosyo na mabilis ang ikot ng pera at malakas ang demand lalo na sa gabi, seryosohin mo ang barbecue business. Ang number 4 ay rice retailing. Kung may isang produkto na siguradong hindi mawawala sa bawat bahay, iyon ay ang bigas. Kaya kung pag-uusapan ang practical at steady na negosyo, ang rice retailing ay isa sa pinakamatatag na option na pwede mong simulan. Simple ang konsepto pero malakas ang demand. Araw-araw may bumibili. Hindi ito trend-based. Basic necessity ito. Sa puhunan na 10,000 pesos, pwede ka nang magsimula sa ilang sako ng bigas. Ang importante dito ay tamang supplier at tamang pwesto. Kahit maliit na space sa harap ng bahay, pwede na basta visible at accessible sa kapitbahay. Ang kagandahan sa rice retailing, pwede kang magbenta per kilo o per tingi. Mas maraming options, mas maraming customers. May bibili ng 1 kilo, may bibili ng 5 kilo, may kukuha ng 1 sako. Dito pumapasok ang consistent cash flow. Ang sikreto sa negosyong ito ay quality at tiwala. Kapag maganda ang klase ng bigas mo at tama ang timbang, babalik at babalik ang suki mo. Pwede ka ring magdagdag ng basic grocery items habang tumatagal para mas lumaki ang kita. Hindi ito instant yaman na negosyo. Pero kung ang hanap mo ay steady, predictable at pangmatagalan, ang rice retailing ay isang matibay na pundasyon para magsimula sa 10,000 pesos na puhunan. Ang number 5 naman ay coffee stall, yung simpleng setup. Kung gusto mo ng negosyo na maliit ang setup pero malakas ang kita, ang coffee stall na simpleng setup ang isa sa pinaka-practical na pwede mong simulan. Hindi mo kailangan ng malaking cafe o mahal na pwesto. Isang maayos na table, basic coffee machine o manual brewer, quality beans o powder, cups at malinaw na menu, pwede ka nang magsimula. Ang mahalaga dito ay lasa at consistency. Malakas ang demand ng kape, umaga bago pumasok sa trabaho, hapon pampagising at gabi habang nag-aaral o nakikipagkwentuhan. Araw-araw may umiinom ng kape, kaya steady ang market. Sa 10,000 pesos na puhunan, kaya mong bumili ng basic equipment at initial supplies. Ang maganda sa coffee business, mataas ang markup. Kahit mababa ang production cost ng isang baso, pwede mo itong ibenta ng may magandang tubo lalo na kung maayos ang presentation. Simulan mo sa best sellers tulad ng iced coffee o flavored latte. Kapag may suki ka na, saka mo palawakin ang menu. Sa tamang pwesto at consistent na lasa, kahit simpleng stall lang, pwede kang magkaroon ng steady na kita araw-araw. At bago ang number 6, baka naman pwede kong malaman kung taga saan ka. I-comment mo naman sa ibaba para alam ko kung hanggang saan nakaabot ang videong ito. Maraming salamat! Ang number 6 ay frozen food selling. Ang frozen food selling ay isa sa mga negosyong simple pero tuloy-tuloy ang demand sa market. Araw-araw may bumibili dahil pagkain ito na madaling ihanda at swak sa busy na lifestyle ng maraming pamilya. Sa panahon ngayon, maraming tao ang naghahanap ng ready-to-cook na ulam. Mga produktong tulad ng hotdog, tosino, longganisa, siomai, nuggets at iba pa. Mabilis lutuin at abot kaya. Kaya kung may available na frozen products malapit sa bahay nila, mas pipiliin nilang doon na lang bumili kaysa pumunta pa sa malayong supermarket. Sa puhunan na 10,000 pesos, pwede ka nang magsimula. Kung may ref kayo sa bahay, kailangan mo na lang ng initial stock ng fast-moving items. Hindi mo kailangan ng malaking pwesto. Kahit sa bahay lang, basta malinis, maayos ang display at madaling makita ng tao. Isa sa pinakamalaking advantage ng negosyong ito ay mas mahaba ang life shelf kumpara sa fresh products.
Mas kontrolado mo ang inventory at mas mababa ang risk na masayang ang paninda kung maayos ang pag-manage mo. Habang tumatagal, pwede mong dagdagan ng variety. Pwede ka ring mag-offer ng bundle promos para mas tumaas ang benta kada customer. Ang frozen food selling ay nagbibigay ng steady at predictable na kita. Kung gusto mo ng negosyong may consistent na demand at kayang simulan sa 10,000 pesos na puhunan, isa ito sa pinaka-practical na option na pwede mong simulan. Ang number 7 at panghuli natin ay cellphone accessories selling. Ang cellphone accessories selling ay isa sa pinaka-practical na negosyong pwede mong simulan sa maliit na puhunan. Halos lahat ngayon ay may cellphone at halos lahat kailangan ng accessories. Phone case, screen protector, charger, earphones, power bank, mabilis masira o mawala ang mga ito, kaya tuloy-tuloy ang demand. Ibig sabihin, may repeat customers ka. Sa 10,000 pesos, pwede ka nang bumili ng initial stock ng fast-moving items. Mas maganda kung mag-focus ka muna sa mga sikat na phone models para siguradong may bibili. Pwede kang magsimula sa maliit na stall o kahit online muna. Ang kagandahan sa negosyong ito, mataas ang markup ng ibang items lalo na sa cases at screen protectors. Kapag tama ang supplier at marunong kang pumili ng trending designs, pwede kang kumita kahit maliit pa lang ang setup mo. Habang lumalakas ang benta, pwede mong dagdagan ang produkto at palawakin ang market mo. Kaya kung gusto mo ng modern at mabilis umikot na negosyo na kayang simulan sa 10,000, isa ito sa mga pinaka-realistic na option ngayon. At yan ang 7 business ideas na kayang simulan sa 10,000 pesos na puhunan. Ngayon ang tanong, alin dito ang pinakabagay sa'yo? I-comment mo sa ibaba. Tandaan mo, hindi kailangan malaki agad ang kapital para makapagsimula. Mas mahalaga ang diskarte, consistency at willingness mong matuto habang ginagawa mo ang negosyo. Hindi lahat magiging madali sa umpisa, pero bawat successful na negosyo nagsimula rin sa maliit. Ang importante, inumpisahan mo. Kahit maliit na setup, basta tuloy-tuloy at maayos ang pag-manage, pwedeng lumaki yan sa tamang panahon. At kung nagustuhan mo itong video ay huwag mo namang kalimutang pindutin ang subscribe button para kapag nag-a-upload ako ay mapapanood mo kaagad. At hanggang dito na lamang muna, naway nasa mabuti kayong kalagayan. Laging tatandaan, ang utak nyo mismo ang susi sa pagyaman. Goodbye.